Magandang umaga po mga kapatid. Brother OG po at nandito na naman ako muli para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. At dito pa rin tayo sa Genesis mga kapatid. At kagaya ng dati bago tayo mag-umpisa, tayo po ay mananalangin muna. Samahan niyo po ako at tayo ay magsiyuko na. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, unang-una Lord, maraming salamat sa paggising mo na naman sa amin ng maayos at malakas na malakas ang katawan. Salamat sa pagbigay mo na naman sa amin ng isang pagkakataon sa aming mga buhay, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, salamat din sa iyong mga salita na aming mababasa, mapapakinggan ngayong umagang ito, Father God. Ikaw po ang may kaloob nito. Kaya kami po, Lord, ay nagpapasalamat. Buksan mo po ang aming mga puso't isipan nang lubusan namin itong maintindihan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso. Samahan mo po ako, Lord, gabayan mo po ako, turuan ng puro salita mo lamang, Lord, ang lumabas sa aking bibig. Maraming salamat aming Diyos sa langit. Salamat po, Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ito, O Diyos. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po mga kapatid, welcome again sa aking channel. At dun po sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at yung notification bell din po. Paki-click niyo rin para lagi po kayong updated sa mga iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat po. Kahapon, shinare ko nga po sa inyo ang chapter 30 at yun na nga ay nagkaanak na po si Raquel. Tapos yun nga nagkasundo si Jacob at si Laban tungkol sa mga hayop nito, yung mga alaga nila. Kasi gusto nang umalis ni Jacob doon sa poder ni Laban at gusto niya nang dalhin ang kanyang pamilya para daw naman maasikaso naman niya ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga anak at mga asawa. At nagkasundo silang hatiin na. At yun nga, nakaisip sila ng kanya-kanyang paraan. Itong si Jacob, na pakainin ng isang bagay na nilalagay sa kanilang inumin at para may makita rin na ibang kulay ito o yung batik na sinasabi, at para yun ang mapaglihan ng kanyang mga alaga at para ito'y maging malusog, mga kapatid. So yun nga po ang nangyari. Dito naman sa chapter 31 mga kapatid, may pamagat ito nga nilayasan ni Jacob si Laban. Pangalawa, hinabol ni Laban si Jacob. At pangatlo, ang kasunduan ni Jacob at ni Laban. So makikita natin sa pamagat na nagkasundo na naman sila at makikita rin natin na lumayas na itong si Jacob. Umpisahan na po natin mga kapatid. Sabi po dito, nabalitaan ni Jacob na lagi nga sinasabi ng kanyang mga bayaw na kinamkam na niyang lahat ang ari-arian ng kanilang ama at galing dito ang lahat niyang kayamanan, sabi ng mga bayaw niya. Kinamkam daw ni Jacob ang lahat ng kayamanan ni Laban. Napo na rin niyang nagbago ang pakikitungo sa kanila o sa kanya ni Laban. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, magbalik ka na sa lupain ng iyong mga magulang at mga kamag-anak at sasamahan kita. Pinababalik na siya kung saan naroon ang kanyang mga magulang at kanyang mga kamag-anak. At sinabi pa ng ating Diyos na sasamahan siya. Sabi pa dito, pinasabihan ni Jacob si Raquel at si Leah na tagpuin siya sa parang na kinaroroonan ng kanyang mga kawan. Sinabi niya sa kanila, napansin kong iba na ang pagtingin sa akin ng inyong ama. Hindi na tulad ng dati, subalit hindi ako pinabayaan ng Diyos. Kahit anong mangyari, hindi siya pinabayaan ng ating Diyos dahil nagtitiwala siya sa ating Diyos. Amen.
ng aking mga magulang, ang Diyos ng aking mga magulang. Sabi niya, no? Alam ninyong ginugol ko ang aking buong lakas sa paglilingkod sa inyong ama. Sa kabila noon, dinaya pa rin niya ako. Sabi dito, 10 beses na niyang binabago ang kabayaran sa akin, ngunit hindi sabi niya, ngunit hindi ipinapahintulot ng Diyos na ako'y maapi kapag sinabi ni Laban na ang ibabayad sa akin ay ang batik-batik, ang buong kawan ay nanganganak ng ganoon, no? Kung ano yung sinasabing yun na ibabayad ko sa iyo, at yun ang nangyayari. Lahat nung ipinapanganak dun sa kawan ay batik-batik nga. Ang Diyos ang may kaloob na mapasa akin ang kawan ng inyong ama. Sabi sa verse 10, sa panahon ng pag-aasawahan ng mga hayop, ako na nanaginip, nakita ko na pawang batik-batik ang lahat ng barakong kambing. Sa aking panaginip, tinawag ako ng anghel ng Diyos at akong namaya sumagot. Ang sabi sa akin, Jacob, masdan mo ang lahat ng mga barakong kambing. Silang lahat ay may batik. Ginawa ko ito sapagkat alam ko dinadaya ka na ni Laban. Ako ang Diyos na nagpakita sa iyo sa Bethel na nung saan ay binuhusan mo ng langis ang isang bato bilang alaala. Doon ay gumawa ka rin ng isang panata sa akin. Maghanda ka na at umalis ka sa lupaing ito. Sabing ganyan, umuwi ka na sa iyong lupaing sinilangan. Sabi, pinapauwi na talaga siya, mga kapatid. Sinabi naman ni Raquel at Leah, wala na kaming mamanay sa aming ama. Dayuhan na ang turing niya sa amin. Pinagpalit niya kami at nilustay ang lahat ng pinagbilhan sa amin. Sabing ganyan. Kaya ang lahat ng kayamanang inalis ng Diyos sa aming ama ay sa amin. Sabi dito ay sa amin at sa aming mga anak. Gawin mo ang sinasabi sa iyo ng Diyos. Sinabi ng kanyang asawa na si Raquel at si Leah na gawin niya na ang sinasabi ng Diyos kay Jacob. Isinakay niya sa kamelyo ang kanyang mga asawa at mga anak. Dinala niya ang kanyang mga kawan at lahat ng kayamanang naipon niya sa Mesopotamia at bumalik sa Kanaan. Sabi dito, sa lupain ng kanyang amang si Isaac, wala noon si Laban sapagkat naggugupit ito ng balahibo ng mga tupa. Sinamantala iyon ni Raquel upang kunin ang Diyos-Diyosan sa tolda ng kanyang ama. No, may kinuha pa pala itong si Raquel, na Diyos-Diyosan pa ang kanyang kinuha. Nilinlang ni Jacob si Laban na Arameo, hindi niya pinaalam ang kanyang pag-alis. Tinawid niya ang ilog Euphrates papunta sa bulubundukin ng Gilead, dala ang lahat niyang ari-arian. So umalis siya, hindi na siya nagpaalam kay Laban at siya ay umalis na, mga kapatid. Sinama niya na ang buo niyang sambahayan, mga kapatid. Sabi sa verse 22, hinabol ni Laban si Jacob. Makaraan ng 3 araw, nalaman ni Laban ang pag-alis ni Jacob. Isinama niya ang kanyang mga tauhan at hinabol nila si Jacob. Inabot nila ito sa bulubundukin ng Gilead pagkaraan ng 7 araw, 7 araw pa na paghahabol ni Laban kay Jacob, Nang gabing iyon, si Laban ay kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Sinabi sa kanya, huwag, sabing ganyan. Sabi dito ng Diyos, sa pamamagitan ng panaginip, sinabi sa kanya, sabi dito ng Diyos, sa pamamagitan nga ng panaginip, huwag pagbantaan ng anuman si Jacob. Sabi dito, nang dumating si Laban, si Jacob ay nakapagtayo ng kanyang tolda sa kaburulan. Nagtayo rin ng tolda si Laban sa kaburulan, iyong ng Gilead, sa Gilead, pareha sila nagtayo ng kanilang tolda, ng kanilang masisilungan, mga kapatid. Tinanong ni Laban si Jacob, bakit mo ako nilinlang at itinakas mo pa ang aking mga anak na parang mga bihag? Sabi ni Laban nung magtagpo na sila, nung magkita na sila.
Ulitin ko lang, mga kapatid, itong verse 22 nga, yun nga na hinabol ni Laban si Jacob, no mga kapatid. Pagkaraan ng 3 araw, nalaman ni Laban ang pag-alis ni na Jacob. Isinama niya ang kanyang mga tauhan at hinabol nila si Jacob. Inabot nila ito sa bulubundukin ng Gilead pagkaraan ng 7 araw pa, no? Sabi pa dito, nang gabing iyon si Laban ay kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Sinabi sa kanyang huwag pagbantaan ng anuman si Jacob. Nang dumating si Laban sabi dito, nang dumating si Laban, si Jacob ay nakapagtayo na ng kanyang tolda sa kaburulan. Gayon din, sabi dito, nagtayo rin ng tolda si Laban sa kaburulan iyon ng Gilead. Tinanong ni Laban si Jacob, bakit mo ako nilinlang? At itinakas mo pa ang aking mga anak na parang mga bihag, sabi ni Laban. Bakit mo inilihim sa akin ang iyong pag-alis? Sana'y hinatid ko kayo na may tugtugan at awitan sa aliw ng tamborin at alpa. Yun pa ang sabi ni Laban. Hindi mo man lamang ako binigyan ng pagkakataong mahagkan ang aking mga anak at mga apo bago sila umalis. Sabi pa rito, napakalaking kahangalan ang ginawa mong ito. Kung sa bagay, kaya kitang saktan, ngunit hindi ko iyon gagawin sapagkat kagabi sinabi sa akin ng Diyos ng iyong ama na huwag kitang pagbantaan sa anumang paraan. Alam kong ginawa mo ito dahil nasabi ka ng umuwi sa inyo. Subalit bakit mo naman ninakaw ang aking Diyos? Yung kinuha ni Raquel, mga kapatid, na Diyos-Diyosan. Napagbintangan pa itong si Jacob, mga kapatid. Sumagot si Jacob, natatakot po ako na baka hindi ninyo pasamahin sa akin ang inyong mga anak. Ngayon kung makita ninyo ang inyong mga Diyos, sa sino man sa amin dapat siyang mamatay. Saksi ako o saksi ang naritong mga kamag-anak natin. Tingnan ninyo kung mayroon kayong anumang ari-arian dito at kunin ninyo, sabi ni Jacob. Hindi alam ni Jacob na si Raquel ang kumuha ng Diyos-Diyosan ni Laban, no mga kapatid. Kinuha ni Raquel yung Diyos-Diyosan ng kanyang ama. Hinalughog ni Laban ang tolda ni Jacob. Ang kay Leah ngayon din ang sabi dito, gayon din sa 2 aliping babae, ngunit hindi niya nakita ang kanyang mga Diyos. Pumasok din siya sa tolda ni Raquel, ngunit naitago nito ang mga Diyos-Diyosan sa upuang nasa likod ng kamelyo at iyon ay kanyang inupuan. Hinalughog ng mabuti ni Laban ang buong tolda, ngunit wala siyang nakita. Sinabi ni Raquel sa kanya, nang hindi niya na makita, Ama, wag po kayong magagalit sa akin kung sa harapan ninyo hindi ako makatayo sapagkat ako po'y mayroon ngayon, sabi ni Raquel. Patuloy na naghanap si Laban, ngunit hindi rin niya nakita ang kanyang mga Diyos-Diyosan. Sabi dito, nagalit ng gusto si Jacob at tinanong niya si Laban, ano ba ang pagkakasala ang ginawa ko sa inyo? May batas ba kayong may batas ba akong nilabag at gayon na lamang ang paghahalughog ninyo? Sabi ni Jacob. Kung may makuha ka, sabi dito, kung may nakuha ka, kayong ari-ariang sa sino man sa amin, ilabas ninyo at hayaan ninyong hatulan tayo ng ating mga kasamahan, sabi ni Jacob. 20 taon tayo nagkasama, patuloy ang pagdami ng iyong mga tupa at kambing at ni isang tupang barako sa kawan ninyo ay di ko pinagnasahang kunin, sabi ni Jacob. Kung may sabi dito, kung may tupang silang sabi dito, kung may tupang sinila ng mabangis na hayop, hindi ko na ipinakikita sa inyo, pinapalitan ko agad, sabi ni Jacob. Pinipilit ninyo akong magbayad ng anumang nawala, maging iyo'y ninakaw sa gabi o sa araw, sabi ni Jacob. Pinagbabayad pa raw siya maging kung yun daw ay ninakaw sa araw o sa gabi.
Mahabang panahon ako nga nagtiis ng matinding init ng araw at lamig ng gabi. Kulang na lang ako kulang lagi siya, kulang ako sa tulog. Yan ang naranasan ko sa loob ng 20 taong kasama ninyo. Yung paghihirap niya, sinabi niya mga kapatid. Yan ang naranasan ko, sabi niya, sa loob ng 20 taon at taong magkasama o kasama ninyo. 14 na taong ako nga naglingkod sa inyo dahil sa 2 ninyong anak na babae at 6 na taon pa para sa inyong mga kawan. Sa kabila noon, 10 beses ninyong binago ang ating partihan. Mabuti na lamang at kasama ko ang Diyos, sabi ni Jacob, ng aking mga magulang, ang Diyos ni Abraham na sinamba ni Isaac. Kung hindi, marahil ay pinalayas ninyo ako ng walang kadaladala. Alam ng Diyos ang aking hirap at pagod, kaya'y gabi, sabing ganun. Kaya gabi pinagsabihan niya kayo. No? Alam ng Diyos ang paghihirap ni Jacob, kaya nga nang hinabol siya, pinagsabihan ng Diyos itong si Laban. At pangatlo mga kapatid, ang kasunduan ni Jacob at ni Laban. Muli na naman silang nagkasundo rito mga kapatid. Sinabi ni Laban kay Jacob, ang lahat ng dala mo'y akin ang mga anak. O sabi dito, aking mga anak, aking mga apo at aking mga kawan. Ngunit ano pa ang magagawa ko? Ang mabuti gumawa tayo ng kasunduan. Sabi dito, magbunton tayo ng bato na siya nga magpapaalala ng ating kasunduan. Sabi dito, verse 45, naglagay si Jacob ng isang bato bilang isang alaala. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na maglagay rin doon ng bato. Pagkatapos kumain sila sa tabi ng bunton ng mga bato. Ito'y tinawag ni Laban na Jegar Sahaduta, sabi dito mga kapatid. At Galed naman ang tinawag doon ni Jacob, sapagkat sinabi ni Laban, ang buntong ito, ang bato, ang tagapagpaalala ng kasunduan nating dalawa. So may binanggit sila mga pangalan at yun daw ang magpapaalala sa kanilang kasunduan. Tinawag ding Mispa ang lugar na iyon, sapagkat sinabi ni Laban, binantayan nawa tayo ni Yahweh samantalang tayo'y magkalayo, sapagkat inapi mo ang aking mga anak o nag-asawa ka ng iba. Sabi dito, alalahanin mo na walang man ako roon, ang Diyos ang saksi sa ating kasunduan. Kung sakali daw na mag-aasawa, sabi dito ng iba, o kung sakaling aapihin, kung wala man siya roon pero may kasunduan sila, naroon daw ang Diyos, sabi nitong si Laban. Pagkatapos sinabi pa ni Laban, narito sa pagitan natin ang mga batong ibinunton ko, at narito rin ang batong inilagay mo. Ang mga ito ang ating palatandaan. Ito rin ang magiging hangganan ng ating hangganan natin upang maiwasan ang paglusob sa isa't isa, sabi ni Laban mga kapatid. Ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Nahor ang hahatol sa atin. At sa pangalan ng Diyos na sinamba ng ama niyang si Isaac ay sumumpa si Jacob na tutupad siya sa kasunduang ito. Sumumpa si Jacob na tutupad siya sa kasunduang iyon. Pagkatapos nagpatay siya ng isang hayop at ito'y inihandog doon sa bundok. Sabi dito, nagsalo-salo sila at doon na rin nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, umuwi na si Laban matapos hagkan ang kanyang mga anak at mga apo. So nagkasundo pa rin sila mga kapatid. Naging maayos pa rin. At sa pag-alis na to, dahil sa sobrang hirap na dinanas na ni Jacob, lagi pa siya nadadaya at lagi pang binabago ni Laban ang tungkol sa kabayaran. Kaya naisip niya na umalis na lamang, at sinabihan din siya ng ating Diyos na umuwi na siya sa kanyang sinilangan, sa kanyang lupang sinilangan. At yun nga, nagpatuloy sila, umalis sila. Pero etong si Raquel naman, may kinuha pang bagay
dun sa kanyang ama, yung ng Diyos-Diyosan. Kaya hinalugog ito ni Laban at hindi naman nakita dahil tinago pa ito ni Raquel. Pero naging maayos din ang lahat sa tulong ng ating Diyos. 'Di ba? Nagpakita pa nga po kay Laban ang Diyos na huwag niyang pagbabantaan ng anuman itong si Jacob. Kaya naging maayos ang pag-uusap nila, nagkasundo na naman. Yun nga lang, at nasabi ni Jacob yung kanyang talagang paghihirap na dinanas. Pero hindi pa rin siya pinabayaan ng ating Diyos hanggang sa huli. Dahil nananalig siya, nagtitiwala siya, sumasampalataya siya sa ating Diyos na iingatan siya, gagabayan at hindi iiwanan. Ganun po ang mangako ang ating Diyos. Kagaya ngayon sa atin mga kapatid, dahil tayo ay nagtitiwala sa ating Diyos, hindi niya tayo pababayaan, ni iiwanan. No, dahil iingatan at babantayan, gagabayan tayo ng ating Diyos na buhay dahil ang puso natin ay nakikita niya dahil tayo ay umiibig sa ating Diyos, sumasampalataya, nagtitiwala. Yung pag-asa natin sa ating Diyos lang natin ibinibigay, kaya hindi niya tayo pababayaan mga kapatid. Tandaan niyo po, hindi po sa panlabas ng anyo tumitingin ang ating Diyos, kundi sa puso. Hindi niya tinitingnan kung ikaw man ay mayaman, maraming sasakyan, maraming alahas, maraming pera. Kundi sa puso tumitingin ang ating Diyos. Kahit ikay simpleng tao, pero mabuting puso naman ang meron ka at malinis ang iyong puso, diyan ka tinitingnan ng ating Diyos at diyan ka niya pagpapalain. Hindi panlabas mga kapatid. Tandaan po natin yan. Hindi tumitingin ang Diyos sa kung anong meron ka na mga bagay o anumang kayamanan, kundi tumitingin siya sa kalinisan ng puso, sa totoong puso. Yung pagsunod mo, yung pagtitiwala mo sa ating Diyos, yung pagmamahal mong totoo sa ating Diyos at sa ating kapwa. Amen and amen. Yan po ang katapusan ng chapter 31 mga kapatid. Ulitin ko lang ang pamagat. Nilayasan ni Jacob si Laban, hinabol ni Laban si Jacob, at ang pangatlo, ang kasunduan ni Jacob at ni Laban. Ibig ko lang sabihin mga kapatid, sa huli rin talaga magiging maayos ang lahat kung ay pagkakatiwala natin sa ating Diyos, yung ating mga balak, yung ating mga pangarap, yung ating mga kagustuhan. Sa Diyos natin lahat yan sasabihin. At sa huli, magtatagumpay tayo na mas maayos dahil sasamahan tayo ng ating Diyos. Amen and amen. Magtiwala lamang tayo sa ating Diyos mga kapatid. Laging manalangin, huwag magsawang manalangin at magtiwala sa ating Diyos. Ang nararanasan natin ngayon ay matatapos din in Jesus' name. At muli tayo makakapamuhay ng mas maayos, mas masaya, mas masagana at mas matagumpay na buhay dahil sasamahan tayo ng ating Diyos at siya ang ating pinagkakatiwalaan at siya ang ating Diyos at wala nang iba. Amen and amen. Maraming salamat pong muli mga kapatid. Mga kapatid, mananalangin po ulit tayo. Samahan niyo po ulit akong manalangin. Magsiyuko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga na napakabuti mo sa amin, O Diyos. Dahil palagi mo kami sinasamahan, ginagabayan. Protektado mo ang bawat isa sa amin, Father God. Salamat din sa iyong mga salita na lagi namin naririnig, nababasa at napapag-aralan. Binibigyan mo kami palagi ng lakas ng loob, sipag at talino, Lord, upang magbasa, mag-aral at mag-share din ng iyong mga makapangyarihan salita. Salamat din, Lord, sa guidance na ibinibigay mo sa lahat ng bishop, sa lahat ng aming mga pastors, mga leaders na naglilingkod sa iyo, Father God. Salamat din dahil protektado mo rin sila. Protektado mo po kaming lahat, Father God. Dahil may pangako ka sa amin na kami iingatan mo, babantayan. Basta magtiwala lang kami sa iyo, sumunod lamang kami sa iyo, Father God, at maglingkod lamang kami sa iyo. Hindi mo kami pababayaan, Father God. Hindi mo kami iiwanan. Yan po ang inyong pangako dito sa iyong mga salita, Father God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At sa protection din na ibinibigay mo sa aming presidente, Lord. Sa bawat presidente ng aming bansa, salamat, Lord, sa protection, guidance na ibinibigay mo sa kanilang lahat at sa amin lahat, Father God. Salamat din dahil alam ko magtatagumpay na hindi lang ang Pilipinas, kundi ang buong mundo, Father God. Magiging maayos, malinis, masaya na
ang aming mga bansa, O God, magiging matagumpay at masagana kaming lahat dahil sasamahan mo kami, O Father God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat po. Wala nang mamamatay, wala nang magkakasakit ng dahil sa virus na yan. Dahil, Lord, lilinisin mo na ang buong daigdig in Jesus' name, O God. In Jesus' name, magiging malinis na, mawawala na ang virus na yan. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name. And I speak blessing din, Father God, sa lahat ng tao, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, Father God, sa Israel. I speak blessings. Blessings after blessings sa iyong pagkakaloob mo sa amin lahat in Jesus' name. Pagkain, pera at magagandang bagay, Father God, na aming mga pangangailangan araw-araw ay iyong ipagkakaloob. In Jesus' name, Father God, in Jesus' name. Salamat muli, Lord, sa iyong pagmamahal na hindi nagbabago sa lahat ng tao, lalo-lalo na sa mga taong nagbalik loob sa iyo, nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa iyo, umiibig sa iyo, Father God, at patuloy na naglilingkod sa iyo. Salamat, Lord, muli sa lahat. Guidance, Lord, protection, biyaya, Father God, kagalingan, O God. Salamat po. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po muli dahil nagtagumpay ang aming gawain ito. Salamat sa mga taong nandyan na nakikinig sa akin, Father God. Pagpalain mo rin sila, ingatan mo rin sila, pagtagumpayin mo rin sila sa inyong pangalan, O God, at sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Muli, Lord, pinupuri ka namin at pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po, mga kapatid. Salamat po muli. Salamat po. At salamat lagi kayo nandyan, handang makinig ng salita ng ating Diyos. Salamat po muli, mga kapatid. Mabuhay tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Mabuhay tayong lahat. Pagpalain tayong lahat. Biyayaan tayong lahat. Gabayan tayong lahat ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sumainyo ang pagpapala ng ating Diyos at sumainyo ang kapayapaang binibigay ng ating Diyos. Salamat po at God bless po sa ating lahat. God bless po sa inyong lahat. Salamat po.